At ito nga mga ka-installer, natapos na namin yung ginagawa na kaisame. Ito, natapos na natin. Napalitan na rin ng plywood. Yung octagon na ito. At sa CR, natapos na rin namin. Napalitan na rin. Nandito ang manhole. Ito. Ayan. At dito nga pala mga ka-installer, sa trabaho na ito ay gumamit kami ng 16 peraso na plywood. Ayan. 5mm na plywood. Isang kilo na pako na D1 at isang kilo na D2. Gumamit din kami ng stick wheel. Ayan. Bali, pang 6 days natapos namin ang kesame na to. At sa ngayon, tatapalan na namin. Update tayo mamaya. Pagpalang araw mga ka-installer, for today's video, ipapakita ko nga lang pala sa inyo yung ginagawa ko na kesame. Ginagawa namin kesame dito. So bali ito, palit plywood lang yung ginawa namin. Pang 5 days na namin. Tingnan natin yung aming mga ginawa at kung ano ang dahilan bakit pinalitan ng plywood. So bali ito na nga yung ginagawa namin ngayon, pinapalitan ng plywood. Sa ika-6 araw, ika-6 na araw na kami, naka-5 araw na kami ng trabaho. Natapos na namin itong sa salas. Ayan. Naka-octagon siya. Yun, pinalitan na rin yung sidings at saka yung pangibabaw. Bali lahat ng plywood, pinalitan na dito. Dito din tayo. Larapan dito. Pagilid. Layo-layo natin nakuha ng video. Ayan siya. At etong kwarto. Yan, napalitan na rin namin ng plywood yan. Ditong kabilang kwarto, napalitan na rin natin. Pero sarado yan, hindi na natin titingnan dahil flat lang naman din yan. Si Tongki, yan. At nandito kami ngayon, ito ang pinapalitan namin ng plywood. Naka-octagon din siya. Ayan. At ang medyo nagpahirap sa amin at nagpatagal dito sa pagpapalit ng plywood na ito ay ang kustilyahes ay hindi na siya nag-2 feet ang pagitan. Katulad dito, nasa 130 cm na yung lapad. Kaya kailangan muna nating putulin yung haba sa 130 at saka tayo makakakuha ng lapad. Yun kasi yung kasa ng mga naunang gumawa, 130. Ay ang lapad ng plywood natin ay 2 feet. Nabibitin siya ng 10 cm kaya kailangan muna nating pumutol ng lapad at yung haba dahil nga bitin ang plywood. Pabalagbag kaya medyo maritaso yung pagkakatrabaho natin dito. Ayan o. Puro 130 ang pagitan. Hindi siya 120 o 4 feet. Yan. Kung mapapansin nyo nga pala mga ka-installer ay may mga awang dyan, oh. Awang? Yan. May awang ka dyan eh. Katulad yan, sa may pintura na yan, sa gilid. Sa gilid na yan. Yan ang dahilan kaya pinalitan ng plywood. Ayan, oh. Yung mga awang. Yan, sa mga gilid na yan. Doon sa kabila. Yan yung naging dahilan na pagkasira ng kesame. Kung bakit nasira yan ay ipapakita ko sa inyo. Magbibigay ako ng dahilan dito. So bali dito kung napapansin nyo dyan, merong kornesa. Lahat ng mga gilid na yan ay dating naka-kornesa.
Pati dun sa mga kwarto, naka-kornesa yan. Ito, kornesa. Kung mapapansin nyo ang kornesa, naka 45 degree yan. May awang dito sa loob. Naka-awang dahil naka 45 degree nga siya. May awang yan. Lahat yung tayo na yan na may putol sa pintura ay naka-kornesa yan. Ang nangyari ay tinirhan ng anay. Tinirhan ng anay itong awang niya. Yan doon sa baba. Yan sa mga gilid. Ito, hindi inabot. Yung mga gilid lang. Kaya pinuntahan ng anay. Kaya may disadvantage din pala yung paglalagay ng kornesa. Tinitira ng anay. Ang frame ng kesame nito ay kahoy. Maganda yung mga kahoy niya at hindi nakain ng anay. Hindi iwasan lang plywood talaga yung tinarget nila. Ayan o, ito. Gawa sa awang ng plywood. Sa ngayon, babaklasin na namin to. At papalitan na rin namin ng plywood. Ayan. At mag-update lang tayo mamaya para ipakita pa yung ibang mga gawain natin. At ito nga mga installer, natapos na namin yung ginagawa na kesame. Ito, natapos na natin. Napalitan na rin ng plywood. Yung octagon na ito. At sa CR, natapos na rin namin. Napalitan na rin. Nandito ang manhole. Ito. Ayan. At dito nga pala mga installer, sa trabaho na ito ay gumamit kami ng 16 peraso na plywood. Ayan. 5mm na plywood. Isang kilo na pako na D1 at isang kilo na D2. Gumamit din kami ng stick wheel. Ayan. Bali, pang 6 days natapos namin ang kesame na to. At sa ngayon, tatapalan na namin. Update tayo mamaya. At napahida na namin mga installer.